Mayroong isang oras sa bawat gabi na karamihan sa mga tao ay ganap na winawaldas. Ito ang mga huling sandali bago ka makatulog, ang panahon kung kailan ang iyong conscious mind ay nagsisimulang mag-relax at ang iyong subconscious mind ay nagiging extraordinarily receptive sa anumang information na iyong ibibigay dito. Sa mga kritikal na sandaling ito, karamihan sa mga tao ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali na nagsasabotage sa kanilang success, financial abundance at overall quality of life nang hindi nila man lang namamalayan. Kinakalkal nila ang kanilang social media feeds at nagpapakain ng anxiety at comparison sa kanilang utak. Pinapanood nila ang mga negative news na puno ng trahedya at problema sa mundo. Iniisip nila ang lahat ng mali na nangyari sa kanilang araw at ang lahat ng problema na kailangang harapin bukas. Pinapatulog nila ang kanilang sarili sa estado ng stress, worry at scarcity na nagpo-program sa kanilang subconscious mind para sa higit pang stress, worry at scarcity sa mga araw na darating. Pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit parang ang pera ay palaging kapos, kung bakit ang mga oportunidad ay palaging lumalampas sa kanila, kung bakit kahit gaano sila kapilit magtrabaho, parang may invisible na pader na humahadlang sa kanilang tunay na success. Ngunit may iba pang paraan. May isang ritual na ginagawa ng mga successful na tao, mga entrepreneurs na nag-build ng empires, mga athletes na nag-achieve ng greatness, at mga ordinary na individual na nag-transform ng kanilang buhay mula sa mediocrity patungo sa extraordinary. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito patungo sa malalim na pag-unawa kung paano ang mga huling sandali bago ka matulog ay maaring maging pinakamakapangyarihang tool mo para sa personal at financial transformation. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang isang complete nighttime protocol na kapag ginawa mo ng consistent ay magbabago kung paano gumagana ang iyong isipan habang natutulog ka. At kapag nagbago ang iyong sleeping mind, magbabago ang iyong waking life. Ang iyong financial situation, ang iyong relationships, ang iyong career opportunities, ang lahat ng aspeto ng iyong buhay ay maaapektuhan ng kung ano ang ginagawa mo sa mga huling 15 minuto bago ka pumikit. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo na ang lahat ng ibabahagi ko ngayon ay batay sa mga prinsipyo ng neuroscience, sleep psychology at behavioral economics. May mga studies na sumusuporta sa mga concepts na ito. Gayunpaman, ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao, depende sa consistency ng practice at individual circumstances. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional na medical, psychological o financial advice. Kung handa ka nang i-unlock ang kapangyarihan ng iyong sleeping mind, isulat mo sa mga komento ang pariralang pinoprogram ko, ang aking gabi para sa abundance. Ang simpleng deklarasyong ito ay maaaring maging simula ng iyong transformation journey. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Miguel, na isang 45 taong gulang na small business owner mula sa Cebu City. Si Miguel ay may-ari ng isang maliit na construction supply store na kanyang pinapatakbo sa loob ng 18 taon. Ang negosyo ay kumikita, ngunit hindi kailanman talagang lumago sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Taon-taon pareho lang ang income, pareho lang ang number ng customers, pareho lang ang mga problema. Ang pattern ni Miguel tuwing gabi ay typical sa karamihan ng mga Pilipino. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa kanyang store, umuuwi siya ng pagod at frustrated. Habang kumakain ng dinner, pinapanood niya ang news na puro negative tulad ng economic problems, political issues at crime reports. Pagkatapos nito, nagbabrowse siya ng Facebook at Instagram kung saan nakikita niya ang mga post ng kanyang mga kakilala na mukhang mas successful kaysa sa kanya. Nagko-compare siya at naiinggit. Bago matulog, nag-iisip siya tungkol sa lahat ng problema ng kanyang negosyo. Ang customer na hindi nagbayad ng utang, ang supplier na nag-increase ng presyo, ang employee na laging late, ang competition na mas mura ang mga produkto. Nag-aalala siya tungkol sa bills na kailangang bayaran at sa tuition ng kanyang mga anak na paparating. Sa ganitong estado ng isipan, natutulog si Miguel gabi-gabi sa loob ng 18 taon. At gabi-gabi nipoprogram niya ang kanyang subconscious mind para sa scarcity worry at stagnation. Isang gabi, habang nag-i-internet si Miguel, nagkataong may nakita siyang article tungkol sa kung paano ang mga billionaires ay gumagamit ng kanilang pre-sleep time para sa mental programming. Curious siya at nag-research pa. Natuklasan niya ang mga studies tungkol sa hypnagogia, ang transition state sa pagitan ng wakefulness at sleep, kung saan ang subconscious mind ay extremely receptive at programmable. Intrigued si Miguel at nagdesisyon siyang mag-experiment. Sa loob ng 70 araw, babaguhin niya ang kanyang nighttime routine at titingnan niya kung may mangyayaring pagbabago. Ang unang hakbang na ginawa ni Miguel ay ang pagtigil sa panonood ng news at pag-browse ng social media pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Mahirap ito sa simula dahil sanay na siyang gawin iyon. Ngunit pinilit niya ang sarili na palitan ng habit na iyon ng bagong ritual na kanyang natutunan.
Ang ikalawang hakbang ay ang pagsasagawa ng mental cleansing exercise bago matulog kung saan kanyang ire-release ang lahat ng worries at negative emotions ng araw. Hindi niya inisuppress ang mga ito. Kinikilala niya ang mga ito at pagkatapos ay consciously na pinakakawalan. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-visualize ng kanyang desired outcomes habang siya ay nasa relaxed state bago matulog. Nakikita niya sa kanyang imagination ang kanyang negosyo na lumalago, ang mas maraming customers na pumapasok at ang kanyang bank account na tumataas. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagsasabi ng ilang specific na statements na nagpo-program sa kanyang subconscious para sa success at abundance bago siya tuluyang makatulog. Ang mga unang 2 linggo ay mahirap para kay Miguel. Ang kanyang lumang habits ay malakas at gustong bumalik. May mga gabi na nakakalimutan niya at bumabalik sa dating routine. Ngunit patuloy siyang bumalik sa bagong practice. Sa ikatlong linggo, may napansin si Miguel na kakaiba. Mas malalim at mas restful ang kanyang tulog. Gumigising siyang mas energized at mas positive kahit wala pang nangyayaring concrete na pagbabago sa kanyang external circumstances. Sa ikalimang linggo, nagsimulang may napansin ang kanyang mga customers. Sinabi ng isang suki na parang mas magaan kausap si Miguel ngayon at mas pleasant ang atmosphere ng kanyang store. Hindi nagbago ang store physically, ngunit ang energy ni Miguel ay nagbago at naramdaman iyon ng mga tao sa paligid niya. Sa ika-6 na linggo, may tumawag na supplier na nag-offer ng better payment terms na hindi available dati. Hindi naman nag-apply si Miguel para dito. Parang lumabas lang ang opportunity na iyon mula sa kawalan. Sa ika-8 na linggo, may pumasok na bagong customer na naghahanap ng bulk orders para sa isang malaking construction project. Ang customer na ito ay napadpad lang daw sa store ni Miguel dahil may nakita siyang magandang review online na hindi naman niya alam kung saan nanggaling. Pagkatapos ng 70 araw, ang monthly revenue ng store ni Miguel ay tumaas ng 25%. Hindi niya binago ang kanyang products o ang kanyang prices. Hindi siya nag-advertise ng mas marami kaysa dati. Ang binago lang niya ay kung paano niya ginagastos ang mga huling sandali bago siya matulog. Ngayon, 6 na taon pagkatapos ng experiment na yon, ang maliit na store ni Miguel ay lumago na at mayroon na siyang 3 branches sa Cebu. Consistent siya sa kanyang nighttime ritual at itinuturo na rin niya ito sa kanyang mga anak. Ito ang kapangyarihan ng conscious pre-sleep programming at ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Una, dapat nating intindihin kung bakit napaka-powerful ng mga sandali bago matulog para sa mental programming. Ang sagot ay nasa neuroscience. Kapag ikaw ay gising at fully alert, ang iyong utak ay nasa beta brainwave state. Ito ang state ng active thinking, problem solving at conscious processing. Ang iyong conscious mind ang in control at ang iyong subconscious ay nasa background lang. Ngunit habang nagsisimula kang mag-relax at maging drowsy, ang iyong utak ay lumilipat sa alpha at pagkatapos theta brainwave states. Sa mga states na ito, ang critical faculty ng iyong conscious mind, ang bahaging nag-a-analyze at nagre-reject ng information, ay nababawasan ng activity. Ang iyong subconscious mind na siyang totoong nagko-control ng iyong behaviors, beliefs at automatic responses ay nagiging directly accessible. Ayon sa mga sleep researchers, ang mga huling 10 hanggang 15 minuto bago katuluyang makatulog ay katulad ng estado ng hypnosis kung saan ang suggestions ay directly pumapasok sa subconscious nang walang filtering ng conscious mind. Anuman ang iyong iniisip, nararamdaman at pinaniniwalaan sa mga sandaling ito ay nagkakaroon ng amplified effect sa iyong subconscious programming. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong natutulog na stressed at worried ay gumigising na stressed at worried. Ito ang dahilan kung bakit ang mga natutulog na may feelings ng scarcity ay nagpapatuloy sa pattern ng scarcity. Ang kanilang pre-sleep state ay nagiging blueprint ng kanilang subconscious mind para sa susunod na araw. Ngunit ang magandang balita ay maaari mong gamitin ang phenomenon na ito sa iyong advantage. Sa halip na i-program ang iyong subconscious para sa negativity, maaari mong i-program ito para sa success, abundance at financial prosperity. Ibabahagi ko ngayon sa iyo ang complete nighttime protocol na ginagamit ko personally at itinuro ko na sa libu-libong tao sa pamamagitan ng Inner Mind Espanyol. Ang unang bahagi ng protocol ay ang tinatawag kong mental detox phase na dapat mong gawin mga 1 oras bago ang iyong intended sleep time. Sa phase na ito, ang layunin mo ay alisin ang mga mental toxins na naipon sa buong araw. Katulad ng physical detox kung saan tinatanggal mo ang harmful substances sa iyong katawan, ang mental detox ay tungkol sa pagtanggal ng harmful thoughts, emotions at information mula sa iyong active consciousness. Ang unang hakbang dito ay ang information diet cut-off. Itigil mo ang pagko-consume ng negative o stimulating content 1 oras bago matulog. Ibig sabihin nito ay walang news, walang social media, walang controversial YouTube videos at walang stressful work emails.
Ang mga ito ay nagbibigay ng information na nagkikip ng iyong mind sa active worried state na counterproductive sa peaceful sleep at positive programming. Ang ikalawang hakbang ay ang worry download exercise. Kumuha ka ng papel at isulat mo ang lahat ng iyong worries, concerns at pending problems. Huwag mong isolve ang mga ito. I-acknowledge mo lang at ilipat mo mula sa iyong isipan patungo sa papel. Ang act of writing ay nagsisend ng signal sa iyong brain na ang mga concern na ito ay recorded na at hindi kailangang i-hold ng iyong mind overnight. Kapag naisulat mo na sabihin mo sa iyong sarili na ang mga ito ay hahawakan bukas at ngayon ay panahon na ng pahinga. Ang ikatlong hakbang ay ang gratitude anchoring. Isulat mo ang 3 hanggang 5 bagay na pinasasalamatan mo mula sa araw na iyon. Maaaring simple lang ito tulad ng masarap na pagkain, safe na paglalakbay o mabait na customer. Ang gratitude ay isa sa mga pinaka-powerful na emotional states para sa positive subconscious programming. Ito ay literal na nagbabago ng chemistry ng iyong utak at nagseset ng receptive state para sa abundance. Ang ikalawang bahagi ng protocol ay ang transition ritual na ginagawa mo sa loob ng mga 15 minuto bago ang actual na patulog. Sa phase na ito, ang layunin mo ay i-shift ang iyong mental state mula sa active everyday consciousness patungo sa relaxed receptive state na optimal para sa subconscious programming. Ang unang hakbang dito ay ang physical relaxation sequence. Humiga ka sa iyong kama at isa-isang i-relax ang bawat parte ng iyong katawan simula sa iyong mga paa pataas hanggang sa iyong ulo. Sa bawat body part, consciously mong pakawalan ang anumang tensyon na nararamdaman mo. Sabihin mo sa iyong sarili ng tahimik na ang aking mga paa ay relaxed at heavy. Ang aking mga binti ay relaxed at heavy. Ipagpatuloy mo ito hanggang sa buong katawan mo. Ang physical relaxation na ito ay hindi optional. Ang iyong katawan at isipan ay deeply connected. Kapag ang iyong katawan ay tense, ang iyong isipan ay hindi makakapasok sa malalim na receptive state. Kapag ang iyong katawan ay fully relaxed, ang iyong isipan ay natural na sumusunod. Ang ikalawang hakbang ay ang breath regulation. Gumawa ka ng mabagal at malalim na paghinga. Ang pattern na effective ay ang 4-7-8 breathing. Huminga ka ng malalim sa loob ng 4 na segundo. Hawakan mo ang hininga sa loob ng 7 segundo. Dahan-dahang ilabas ang hininga sa loob ng 8 segundo. Ulitin mo ito ng 5 hanggang 8 beses. Ang breathing pattern na ito ay scientifically proven na nagpapa-activate ng parasympathetic nervous system na responsible sa relaxation at rest. Ang ikatlong bahagi ng protocol ay ang programming phase na ginagawa mo kapag ikaw ay nasa deeply relaxed state na. Ito ang pinaka-critical na bahagi kung saan actively mong pinoprogram ang iyong subconscious mind para sa success at abundance. Ang unang hakbang dito ay ang visualization ng desired outcomes. Sa iyong relaxed state, simulan mong i-visualize ang iyong mga goals na para bang nangyayari na sila ngayon. Kung ang iyong goal ay financial abundance, makita mo sa iyong imagination ang iyong bank account na may malaking balance. Makita mo ang sarili mo na relaxed at stress-free tungkol sa pera. Makita mo ang mga bills na nababayaran ng madali at ang mga opportunities na dumarating. Ang key dito ay vivid na imagination na may kasamang emotion. Hindi sapat na makita mo lang ang mga images. Kailangan mong maramdaman ang feelings na kasama ng mga images na iyon. Maramdaman mo ang relief at joy ng financial freedom. Maramdaman mo ang confidence ng pagiging abundant. Maramdaman mo ang peace ng knowing na ikaw ay taken care of financially. Ang combination ng visual imagery at strong positive emotion ay napakalakas na signal sa iyong subconscious. Ang iyong subconscious ay hindi nakaka-distinguish sa pagitan ng vividly imagined experiences at actual experiences. Kapag repeatedly mong pinapakita sa kanya ang images at feelings ng abundance, nagsisimula siyang mag-operate na parang ikaw ay abundant na at ito ay nagmamanifest sa iyong actual behaviors at decisions. Ang ikalawang hakbang ay ang spoken declarations. Sa iyong relaxed state, sabihin mo ang mga statements na nagpo-program sa iyong subconscious para sa iyong desired outcomes. Maaaring sabihin mo ang mga ito ng pabulong o sa iyong isipan lang. Ang una ay ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali at mula sa maraming sources. Ang statement na ito ay nagpo-program ng ease at multiplicity sa iyong relationship sa pera. Ang pangalawa ay, ang aking subconscious mind ay nagtatrabaho para sa aking success habang ako ay natutulog. Ito ay nagbibigay ng direct instruction sa iyong subconscious tungkol sa gusto mong mangyari habang ikaw ay sleeping. Ang pangatlo ay gumigising ako bukas na puno ng energy, ideas at opportunities para sa financial growth. Ito ay nagsiset ng positive expectation para sa susunod na araw. Ang pang-apat ay ako ay magnet ng abundance at ang abundance ay natural na naaakit sa akin. Ito ay identity level statement na nagbabago kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa relationship sa abundance. Ang panlima ay safe ako, protected ako at financially abundant ako.
Ito ay kombinasyon ng security at abundance na nagre-release ng any subconscious fears na maaaring nagbablock sa iyong prosperity. Ang panghuli ay nagpapasalamat ako sa lahat ng abundance na dumarating sa akin ngayon at sa lahat ng darating pa. Ito ay gratitude statement na nagsisil ng positive programming. Ang mga statements na ito ay dapat sabihin ng may relaxed conviction. Hindi mo kailangang magsumigaw o mag-exert ng effort. Sa relaxed state, ang gentle na repetition ay mas powerful kaysa sa forceful na declaration. Ang ikatlong hakbang ay ang surrender at release. Pagkatapos ng visualization at declarations, hayaan mong mag-drift ang iyong isipan patungo sa tulog ng may feeling ng trust at surrender. Ang feeling ay dapat na katulad ng paghahayaan ng isang wise at powerful na alay na gawin ang trabaho para sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga. Pinagkakatiwalaan mo ang iyong subconscious mind na i-process ang programming at gawin ang mga necessary na internal changes habang ikaw ay natutulog. Huwag mong pilitin ang tulog. Huwag kang mag-stress kung hindi ka agad nakakatulog. Ang relaxed waiting ay parte ng process. Ang iyong katawan at isipan ay nakakaalam kung kailan ito dapat matulog. Ang trabaho mo ay i-provide ang optimal conditions at programming at pagkatapos ay mag-let go. May ilang importante na points na dapat mong tandaan para ma-maximize ang effectiveness ng nighttime protocol na ito. Ang consistency ay critical. Ang iyong subconscious mind ay nire-reprogram through repetition. Ang isang gabi ng positive programming ay hindi magbabago ng decades ng negative conditioning. Kailangan mo ng sustained consistent practice, ideally ng walang missed nights sa loob ng kahit 30 araw para magsimulang makita ang significant na pagbabago. Ang sincerity ay importante. Kung sinasabi mo ang mga declarations ng walang paniniwala o parang robot lang na naguulit ng mga salita, ang effect ay mababawasan. Ang iyong subconscious ay nakakadetect ng incongruence sa pagitan ng iyong words at iyong actual na feelings. Gawin mong totoo at sincere ang bawat statement. Ang patience ay required. Ang mga pagbabago ay maaaring hindi agad visible. Minsan, ang mga internal shifts ay nangyayari muna bago ang external manifestations. Huwag mong i-judge ang effectiveness ng practice based sa kung ano ang nangyayari sa unang linggo o 2 linggo. Magbigay ka ng sapat na oras para mag-work ang process. Ang environment ay nakakatulong. Gawin mong conducive sa relaxation ng iyong bedroom. Tanggalin mo ang electronic devices na nagbibigay ng blue light. Gawin mong comfortable ang iyong kama. Kung possible, gumamit ng blackout curtains para sa complete darkness. Ang physical environment ay nakakaapekto sa quality ng iyong sleep at sa effectiveness ng iyong programming. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit specific ang focus sa finances at abundance sa protocol na ito. Ang sagot ay simple. Ang financial stress ay isa sa mga pinaka-common at pinaka-damaging na forms of chronic stress sa modern life. Ito ay nakakaapekto sa ating sleep, sa ating relationships, sa ating health at sa ating overall sense of well-being. Kapag na-address mo ang financial aspect ng iyong subconscious programming, ang ripple effects ay mararamdaman sa lahat ng ibang areas ng iyong buhay. Ngunit ang protocol na ito ay adaptable. Maaari mong i-adjust ang visualizations at declarations para sa anumang area ng iyong buhay na gusto mong i-improve. Kung health ang iyong focus, i-visualize mo ang healthy, vibrant na katawan. Kung relationships ang focus, i-visualize mo ang loving, harmonious na connections. Ang underlying principles ay pareho. Ang pre-sleep state ay powerful na programming window at maaari mo itong gamitin para sa anumang positive change na gusto mong makita sa iyong buhay. Ang iyong isipan ay hindi humihinto ng trabaho kapag natutulog ka. Sa katunayan, may mga brain functions na mas active pa nga habang natutulog, tulad ng memory consolidation, emotional processing at problem solving. Ang tanong ay kung ano ang pinapagawa mo sa iyong sleeping mind. Kung ino-occupy mo ito ng worries at fears, bago matulog yan ang kanyang i-process habang natutulog. Kung ino-occupy mo ito ng visions ng abundance at success, yan naman ang kanyang i-process. Si Miguel, ang business owner na binanggit ko sa simula, ay hindi na bumabalik sa kanyang lumang nighttime habits. Para sa kanya, ang 15 minuto bago matulog ay sacred time na ginagamit niya para iset ang kanyang subconscious para sa continued success. Sinasabi niya na ang pinakamahalagang investment na ginawa niya para sa kanyang negosyo ay hindi ang mga equipment o inventory, kundi ang investment sa kanyang own mental programming. Ang offer ko sa iyo ngayon ay simple. Subukan mo ang protocol na ito ng 30 araw. Hindi ka mawawalan ng anumang bagay maliban sa 15 minuto bago matulog na dati ay winawaldas mo rin naman sa unproductive na activities. Ngunit ang maaari mong makuha ay profound na transformation sa iyong relationship sa pera, sa iyong quality of sleep, at sa iyong overall life satisfaction.
Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable information at actionable steps, hinihiling ko na ilike mo ito at ishare sa mga kaibigan at pamilya na struggling sa kanilang finances o sa kanilang sleep quality. Ang protocol na ito ay maaaring maging life-changing para sa kanila katulad ng naging life-changing ito para kay Miguel at para sa libu-libong iba pa. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa subconscious programming at abundance creation. Isulat mo sa mga komento kung anong oras ka usually natutulog at kung committed ka na mag-start ng nighttime protocol bukas. Gusto kong marinig ang iyong journey at makita ang iyong transformation over time. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang bawat gabi mo ay maging portal patungo sa isang mas abundant at mas fulfilling na buhay. Magkita tayo sa susunod na video.